ang pinakamasasaklap na trabaho noong unang digmaang pandaigdig. Noong World War I, milyon-milyong tao ang nagtangkang maglingkod sa kani-kanilang bansa. Ngunit hindi lahat ng trabaho sa digmaan ay marangal o kanais-nais. Sa likod ng bawat tagumpay at bawat labanan, may mga sundalo at sibilyan na nagtitiis ng mga trabaho na puno ng panganib at kahirapan. Ngayon, samahan niyo kong tuklasin ang 10 worst jobs noong World War I. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Wiring parties. Noong World War I, ang wiring parties ay mga unit ng mga sundalo na inatasang maglagay o mag-ayos ng mga barbed wire sa harap ng kanilang mga linya sa battlefield. Ang pangunahing layunin ng kanilang trabaho ay magbigay ng proteksyon laban sa mga pagsalakay ng kalaban sa pamamagitan ng paglalagay ng mga hadlang na magpapabagal o magpapahirap sa pagsulong ng mga kaaway. Sa makatuwid, ang trabaho ng mga wiring parties ay lubhang mapanganib dahil karaniwang ginagawa ito sa gabi upang hindi makita ng kaaway. Ngunit sa kabila nito, madalas silang nasa panganib ng sniper fire o artillery. Ipinapakita nito ang dedikasyon at sakripisyo ng mga sundalo para mapanatili ang seguridad ng kanilang mga kasama. Ang kanilang gawain ay mahalaga para sa pagdepensa. Gayun din, ang barbed wire ay nagsilbing hadlang na hindi lamang pisikal, kundi mental din dahil nagbibigay ito ng takot at stress sa mga umaataking sundalo. Kinakailangan ng wiring parties ang matinding tiwala at koordinasyon sa isa't isa dahil ang pagkakamali ay maaaring magresulta sa kanilang pagkamatay. Ang kanilang gawain ay nagpapakita ng halaga ng teamwork sa panahon ng digmaan. Bukod pa rito, ang wiring parties ay sumasalamin sa trench warfare noong World War I, kung saan ang pangunahing layunin ng mga hukbo ay magtayo ng mga matibay na posisyon ng depensa tulad ng mga trench at mga barbed wire. Sa halip na sumulong at mabilis na sakupin ang teritoryo ng kalaban, ang mga sundalo ay nananatili sa kanilang lugar upang protektahan ito mula sa pagsalakay ng kaaway. Ang kanilang gawain ay sumasalamin sa hirap at pagkaubos ng lakas na dala ng ganitong uri ng labanan. Sa kabuuan, ang wiring parties ay mahalagang bahagi ng estratehiya sa digmaan na nagpapakita ng tapang, sakripisyo at ang brutal na katotohanan ng labanan noong panahong iyon. Number 2. Artillery Observer. Ang Artillery Observer ay isang kritikal na tungkulin na ginampanan ng mga sundalong responsable sa pag-ulat at pag-aayos ng putok ng artillery. Madalas silang nakapwesto sa mga mataas na lugar tulad ng tore, puno, o mga balon upang magkaroon ng malinaw na view sa battlefield. Ginagamit nila ang kanilang obserbasyon upang i-coordinate ang artillery ng kanilang hukbo at tiyaking tumama ito sa target. Ang artillery observer ang nagsisilbing mga mata ng kanilang hukbo dahil sila ang nagdadala ng mahalagang impormasyon tungkol sa galaw ng kaaway at ang lokasyon ng target. Ang kanilang trabaho ay nagtitiyak na magiging epektibo at tumpak ang artillery na karaniwang isa sa mga pinakamalalakas na armas noong panahon ng digmaan. Noong unang panahon kung saan ang digmaan ay nakadepende sa malawakang pagwasak sa mga kaaway, ang artillery observer ay mahalaga upang mabawasan ang hindi kinakailangang pagkawala ng buhay at mapanatili ang tamang direksyon ng pag-atake. Sa makatuwid, ang kanilang trabaho ay naglalaman ng ethical na aspeto ng digmaan. Sa kabila nito, ang mga artillery observer ay madalas na nasa mapanganib na sitwasyon dahil sila ay nasa mga lantad na posisyon upang makakuha ng malinaw na view. Ang kanilang presensya ay madalas target ng sniper fire, artillery, at pag-atake mula sa kalaban. Gayunpaman, ang kanilang trabaho ay nangangailangan ng lakas ng loob at tibay ng loob sa harap ng panganib. Sa kanilang tungkulin, ang artillery observer ay nagbigay daan sa maagang anyo ng komunikasyon sa teknolohiya ng digmaan. Gumagamit sila ng radyo, telepono o mga tagapagdala ng mensahe upang maipasa ang kanilang obserbasyon pabalik sa mga artillerista. Ang kahusayan ng kanilang trabaho ay nakasalalay sa mabilis na komunikasyon. Ang pagiging artillery observer ay hindi lamang isang taktikal na tungkulin. Ito ay simbolo rin ng kahalagahan ng intelligence, katumpakan at koordinasyon sa modernong digmaan. Bukod pa rito, ang mga ganitong trabaho ay tinatawag na behind the scenes roles dahil hindi sila tuwirang nakikilahok sa mga labanan. Ngunit malaki ang kanilang kontribusyon sa tagumpay ng hukbo. Ang sakripisyo at dedikasyon ng mga taong gumaganap ng hindi gaanong nakikita ay tumutulong upang mabuo ang kabuuang tagumpay ng hukbo. Ang kanilang trabaho, bagamat hindi laging napapansin o nabibigyan ng credits, ay mahalaga sa bawat aspeto ng operasyon. Sila ang tahimik na bayani na sumusuporta
nag-aambag at nagsasakripisyo upang makamit ang tagumpay ng kanilang buong samahan. Number 3. Air Force Pilot. Noong 1914, nang sumiklab ang World War I, ang mga eroplano ay nagsimulang gamitin hindi lamang bilang mga transportasyon o para sa obserbasyon, kundi pati na rin bilang bahagi ng aktwal na labanan. Sa una, ang himpapawid ay hindi itinuturing bilang pangunahing larangan ng digmaan. Karaniwang inisip ng mga tao na ang digmaan ay nakatuon sa lupa, lalo na sa mga trenches at artillery. Ngunit sa pagdaan ng panahon, mabilis itong naging isang mahalagang bahagi ng modernong digmaan. Ang mga Air Force pilots, ang unang henerasyon ng mga mandirigma sa langit, ang nagdala ng laban mula sa mga trenches patungo sa himpapawid, kung saan ang tapang, kasanayan at teknolohiya ay naglaban. Noong 1915, ang karaniwang trabaho ng mga piloto ay simpleng reconnaissance o pag-espiya. Kabilang sa mga naunang piloto ang mga tulad ni Roland Garros, isang Pranses na gumawa ng makasaysayang innovation sa pamamagitan ng paglalagay ng machine gun sa kanyang eroplano, isang ideyang magbabago sa anyo ng aerial combat. Sa parehong taon, ang mga Aleman ay bumuo ng Fokker-Eindecker, ang unang eroplano na may synchronized machine gun na kayang bumaril ng hindi tatamaan ng sarili nitong propeller. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiyang ito, nagsimulang maganap ang mga unang dogfights, ang masinsinang labanan sa himpapawid. Sa bawat bansa, ang mga piloto ay dumaan sa masinsinang pagsasanay, bagamat ang oras para maging ganap na aviator ay napakaikli dahil sa kakulangan ng panahon at mga sasakyang panghimpapawid. Sa kabila nito, marami ang sumubok dahil ang pagiging piloto ay itinuturing na karangalan. Para sa nakararami, ito ay isang trabaho na puno ng hamon, ngunit nagbibigay ng pagkakataon upang tumingkad sa digmaan. Ang mga flying aces o mga piloto na nakapabagsak ng 5 o higit pang kalaban ay mabilis na naging mga tanyag na bayani. Ang isa sa pinakakilala ay si Manfred von Richthofen, kilala bilang ang Red Baron, isang Aleman na piloto na may record na mahigit 80 confirmed kills. Siya ay naging simbolo ng disiplina, kasanayan at galing sa himpapawid. Gayun din si Albert Ball ng Britain at si René Fonck ng Pransya ay kinilala sa kanilang natatanging husay. Ngunit ang pagiging flying ace ay hindi lamang tungkol sa kasikatan. Sa bawat tagumpay ay nakaakibat ang panganib. Ang mga eroplano noong panahong iyon ay gawa sa kahoy at tela at ang mga piloto ay walang parachute. Isang maling paggalaw, pagkakaroon ng problema sa makina o tama ng bala ang maaaring magdala sa kanila sa tiyak na kamatayan. Number 4. Sentry duty. Noong World War I, sa ilalim ng malamig at maputik na trenches ng Europe, ang mga sundalo mula sa magkabilang panig ay naglalaban sa tila walang katapusang labanan. Sa gitna ng kaguluhan, isang grupo ng kabataan mula sa 3rd Battalion ng British Army ang nakatoka sa sentry duty. Ito ay ang pagbabantay sa mga posisyon laban sa biglaang pag-atake ng kaaway. Isa sa kanila si Private James Carter, isang 19 years old na magsasaka na tumugon sa panawagan ng kanyang bayan. Ang tungkulin ni Carter ay tila simple. Ito ay ang manatili siyang gising sa dilim at maging alerto sa anumang kilos mula sa kalaban. Ngunit sa bawat oras na nilalamig siya habang nakaabang, alam niyang nakaasa sa kanya ang buhay ng kanyang mga kasama. Isang pagkakamali lamang ay maaaring magdulot ng trahedya. Noong gabing iyon, sa ilalim ng buwan na halos natatabunan ng ulap, naramdaman niya ang bigat ng pagod. Kasabay nito, naririnig niya ang malalayong pagsabog ng artillery at ang kakaibang katahimikan sa harap ng linya ng kaaway. Bigla, naramdaman niya ang kaluskos sa harap na tila isang bagay na gumagalaw sa kadiliman. Nanlalamig ang kanyang kamay habang dahan-dahan niyang itinutok ang kanyang rifle. "Halt! Who goes there?" Sigaw ni Carter na pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Ngunit walang sumagot. Naramdaman niyang mas bumigat ang kanyang paghinga. Kasabay nito, narinig niya ang mga hakbang na papalapit. Hindi siya nagpatumpik-tumpik, pinaputok niya ang baril. Sa sandaling iyon, nagising ang kanyang mga kasamahan at nagkaroon ng sapat na oras para sa depensa ng biglaang umatake ang kaaway. Gayunpaman, ang sentry duty ay isang mahalagang tungkulin ng isang gwardya upang magbigay ng seguridad, magbantay sa posisyon at magsigurado na ang mga banta o panganib ay maagapan at mapigilan. Ang mga sentry ay may mahalagang papel sa pangangalaga ng kaligtasan ng kanilang mga kasamahan at ng buong kampo o base. Number 5. Tank crewman. Sa kasaysayan ng makabagong digmaan, konti lamang ang propesyon na may dalang panganib, ngunit kasing halaga ng isang tank crewman.
Sila ang mga mandirigmang nagsisilbing puso at kaluluwa ng mga bakal na halimaw na nagdodomina sa mga larangan ng labanan. Sa kabila ng malalaking kanyon, makapal na bakal at umaalingaw na makina, naroon ang mga tauhan na nagsakripisyo ng kanilang buhay upang ipaglaban ang kanilang mga bansa at prinsipyo. Ang kwento ng tank crewman ay nagsimula noong World War I from 1914 to 1918, kung kailan ang mga unang tangke o kilala bilang land ships ay ipinakilala sa mga maputik na trenches ng Europe. Noong 1916, sa Battle of the Somme, inilunsad ng British Army ang unang operational tank, ang Mark I. Ang mga unang crew ng tangke ay binubuo ng 6 na sundalo, isang commander, isang driver at 4 na gunners o engineers. Ang kanilang misyon, tumagos sa depensa ng kaaway, durugin ang barbed wire at magbigay daan para sa mga infantry. Sa pagitan ng dalawang digmaang pandaigdig, ang teknolohiya ng tangke ay nagbago ng malaki. Sa World War II, ang mga higanteng tulad ng German Panzer at ang Russian T-34 ay nagtulak sa mga tank crewman sa mas matinding hamon. Sa bawat digmaan, ang mga tauhan ng tangke ay hindi lamang kailangang maging bihasa sa pag-operate ng makinarya, subalit kailangan din nilang magtaglay ng lakas ng loob na harapin ang anumang mula sa mga kaaway sa labas hanggang sa posibilidad ng kamatayan sa loob ng nasusunog na bakal. Sa makabagong panahon, ang tank crewman ay nananatiling mahalagang bahagi ng militar. Sa bawat pagsulong ng teknolohiya, mula sa smart systems hanggang sa autonomous vehicles, hindi maikakaila na ang puso ng bawat tangke ay nananatili sa mga tauhang nag-ooperate nito. Sila ang tagapag-ingat ng ating kasaysayan, mga bayani sa loob ng makinarya, na ang kwento ay palaging magpapaalala sa atin ng tapang at sakripisyo sa gitna ng digmaan. Number 6. Bicycle Brigade. Sa kasaysayan ng mga digmaan ay laging may mga innovation na tila hindi ka panipaniwala ngunit naging mahalaga sa tagumpay ng mga hukbo. Isa na rito ang paggamit ng mga bisikleta bilang bahagi ng estratehikong sandata ng militar. Ang mga Bicycle Brigades, bagamat madalas nalilimutan sa mga diskusyon, ay naging mahalagang bahagi ng mga operasyon sa iba't ibang yugto ng digmaan. Sila ang tahimik ngunit mabisang mandirigma na nagdala ng bilis at kakayahang makalusot sa mga hamon ng larangan ng labanan. Nagsimula ang paggamit ng mga bisikleta sa militar noong huling bahagi ng 19th century, kung kailan ang mga sundalo ay naghahanap ng alternatibo sa kabayo. Ang bisikleta ay mas mura, madaling gamitin at hindi nangangailangan ng pagkain o pahinga tulad ng mga hayop. Sa makatuwid, ang konsepto ng isang bicycle brigade ay unang nakita sa mga hukbong Europeo noong 1880s. Ngunit naging mas prominente ito sa panahon ng World War I at mga sumunod pang labanan. Sa modernong panahon, ang konsepto ng bicycle brigade ay maaaring hindi na karaniwang ginagamit sa digmaan. Ngunit ang prinsipyo ng mobility, stealth at simpleng innovation ay nananatiling pundasyon ng estratehiya ng militar. Ang kanilang kwento ay paalala na kahit ang pinakapayak na teknolohiya o ang isang bisikleta ay maaaring maging makapangyarihang sandata sa kamay ng mga disiplinado at determinadong mandirigma. Ang kwento ni Sergeant Nakamura at ng Malayan Campaign ay isang testamento sa tibay at kakayahan ng mga bicycle brigades. Ang kanilang paglalakbay, hindi lamang sa pisikal na landas kundi sa landas ng kasaysayan, ay nag-iwan ng marka na magpapaalala sa atin ng tunay na kahulugan ng dedikasyon at pagiging makabayan. Number 7. Tin openers. Noong kalagitnaan ng 19th century, isang kakaibang problema ang bumalot sa mundo ng imbensyon. Ang mga lata ng pagkain na idinisenyo upang maging ligtas at matibay ay napakahirap buksan. Ang ideya ng delatang pagkain ay isinilang mula sa pangangailangan ng militar at komersyal na pangangalaga ng pagkain. Subalit isang mahalagang bagay ang tila nakalimutan ay ang maginhawang pagbukas nito. Ang mga tin openers ay hindi lamang simpleng kagamitan. Ang mga ito ay simbolo ng innovation at adaptasyon ng tao sa mga hamon ng teknolohiya. Sa kabila ng simpleng layunin nito, malaki ang naging kontribusyon nito sa pagpapabuti ng imbakan ng pagkain, lalo na sa panahon ng digmaan, pandemya at natural na sakuna. Sa pamamagitan ng delatang pagkain, milyon-milyong buhay ang naligtas mula sa gutom at ang malayong lugar ay nagkaroon ng akses sa masustansya at ligtas na pagkain. Ngayon, sa kabila ng mga advanced packaging tulad ng easy open lids, ang tin opener ay nananatiling mahalaga.
Sa bawat tahanan, ito'y isang tahimik na saksi sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isang simpleng imbensyon na naging bahagi ng kasaysayan. Ang tin opener, isang maliit at tila pangkaraniwang bagay, ay sumasalamin sa pagkamalikhain ng tao. Mula sa mga palakol at martilyo noong 19th century hanggang sa mga ergonomic designs ng kasalukuyan, ito ay naging simbolo ng kung paano natin nalampasan ang mga simpleng hadlang upang gawing mas maginhawa ang buhay. Sa huli, ang bawat pagbukas ng lata ay isang paalala na sa likod ng bawat innovation ay may isang kwento ng pangangailangan, tiyaga at tagumpay. Number 8. Tunnelers. Ang paggamit ng tunneling bilang taktika sa digmaan ay may mahabang kasaysayan mula pa sa panahon ng mga sinaunang sibilisasyon. Ang mga Assyrian at Romano ay gumamit ng mga tunnel upang pasabugin ang mga pader ng kalaban. Ngunit sa panahon ng World War I, ang tunneling ay umabot sa bago at mas komplikadong antas. Sa harap ng walang katapusang trench warfare sa Western Front, ang bawat hukbo ay naghahanap ng paraan upang masira ang pagkakatali. Sa pagitan ng Allied Forces at ng mga Central Powers, ang lupa ay naging larangan ng labanan at gayon din ng ilalim nito. Dito isinilang ang mga tunneling companies na binuo ng mga espesyalistang minero, engineer at manggagawa. Noong 1915, ang British Army ay nagtatag ng mga unit ng tunnelers sa pamumuno ni Major John Norton Griffiths, isang dating engineer na kilala sa kanyang mga innovation. Tinipon niya ang mga manggagawa mula sa mga minahan ng carbon sa England, Wales at Scotland, pati na rin ang mga minero mula sa Canada, Australia at New Zealand. Ang mga lalaking ito na sanay sa masikip, madilim at mapanganib na kalagayan ay ginamit ang kanilang mga kakayahan upang maghukay ng mga tunnel sa ilalim ng lupa. Kabilang din sa kanilang hanay ang mga clay kickers na bihasa sa paghawak ng lupa sa pinakatahimik at mabilis na paraan. Ang kanilang layunin, maghukay patungo sa mga posisyon ng kaaway upang maglagay ng mga pampasabog, gumawa ng mga lagusan para sa paglusob at magtayo ng mga lihim na taguan o supply routes. Number 9. Stretcher bearers. Sa gitna ng kaguluhan ng digmaan habang ang himpapawid ay puno ng sigaw at putok ng baril, may isang grupo ng mga kalalakihan na hindi hawak ang armas, ngunit ang kanilang tapang ay higit pa sa bala at kanyon. Sila ang mga stretcher bearers, ang mga tagapagligtas na nagdala ng pag-asa at habag sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan. Ang mga stretcher bearers ay mga sundalo o medikal na tauhan na may pangunahing tungkulin na ilikas ang mga nasugatan mula sa linya ng labanan patungo sa ligtas na lugar para sa gamutan. Bagamat karaniwan silang bahagi ng medical corps ng mga hukbo, madalas ay wala silang formal na medikal na pagsasanay. Sa halip, ang kanilang sandata ay ang lakas ng loob, tibay ng katawan at malalim na pakikiramay sa kapwa sundalo. Ang buhay ng isang stretcher bearer ay puno ng hindi mabilang na hamon. Sa ilalim ng matinding pisikal na stress, nagbitbit sila ng mga sugatang sundalo na maaring tumimbang ng higit sa 70 kilos. Minsan ay habang umuulan o nasa gitna ng pagbaha ng putik. Kadalasan ang mga sugatang sundalo ay kailangang dalhin mula sa frontline trenches papunta sa ligtas na lugar na daan-daang metro ang layo. Ito ay isang proseso na maaring tumagal ng oras. Bukod dito, ang kanilang trabaho ay nangangailangan ng hindi matatawarang lakas ng loob. Isang kwento mula sa Western Front noong 1916 ang naglalarawan kung paano ang isang stretcher bearer na si Private William Hackett ng British Army ay nagdesisyong manatili sa bumagsak na lagusan upang bantayan ang isang sugatang sundalo kahit na ang pagkakataon para sa sarili niyang kaligtasan ay nariyan. Ang kanyang sakripisyo ay nagbigay inspirasyon sa marami, ngunit siya ay namatay kasama ang sundalong kanyang sinubukang iligtas. Number 10. Flamethrower Operator. Sa larangan ng digmaan kung saan ang mga bala at bomba ay nagbibigay daan sa kaguluhan, may isang armas na nagdala ng takot na higit pa sa mga tunog ng kanyon. Ito ay ang flamethrower. Sa kabila ng nakasisindak na sandatang ito, ang mga sundalo na nagtangkang maging mga tagapagdala ng apoy o flamethrower operators na nagsakripisyo ng sarili nilang kaligtasan upang labanan ng kaaway gamit ang kapangyarihan ng naglalagablab na apoy. Ang flamethrower o Flammenwerfer sa Aleman ay unang ginamit ng militar ng Germany noong World War I. Subalit ang konsepto nito ay matagal nang umiiral. Ginamit ng mga Griego ang katulad na sandata sa anyo ng Greek fire noong panahong Byzantine. Noong 1901, muling inimbento ni Richard Fiedler
isang German engineer, ang makabagong bersyon ng flamethrower bilang bahagi ng innovation sa digmaan. Ang sandata ay dinisenyo upang maglabas ng sunog mula sa nozzle nito na may layuning pasukin ang mahirap abutin ng mga lugar tulad ng trenches, bunkers at kuweba. Ang unang paggamit ng flamethrower sa digmaan ay noong 1915 sa labanan sa Verdun. Ang epekto nito ay lubos na nakakagulat dahil hindi lamang ito pumatay kundi nagdulot din ng takot at pagkasindak sa kalaban. Mula noon ginamit ito ng maraming bansa, kabilang ang Allied Forces sa mas brutal na paraan noong World War II. Gayunpaman ang mga flamethrower operators ay karaniwang bahagi ng mga elite na unit sa militar. Dahil sa panganib ng kanilang tungkulin, kailangan nilang maging malalakas, mabilis at may hindi matitinag na lakas ng loob. Ang kanilang pangunahing sandata ay isang flamethrower na binubuo ng 2 tangke. Isa para sa compressed gas at isa para sa napalm o flammable liquid na nakakabit sa kanilang likod at isang nozzle na ginagamit upang mag-apoy ng fluid. Ngunit ang pagiging isang flamethrower operator ay higit pa sa paggamit ng sandata. Kinailangan nilang gumalaw ng mabilis at maingat dahil ang kanilang dalang tangke ng gasolina ay isang direktang banta sa kanilang sariling buhay. Isang bala o piraso ng shrapnel sa tangke ang maaaring magdulot ng nakamamatay na pagsabog